Isang kontrata, isang taon, isang huwad na sumpaan. Gaano kalayo ang kaya mong itaya para sa kaligtasan ng taong mahal mo? Si Camila ay isang simpleng babaeng gipit sa buhay. Sa paghahangad na maisalba ang may sakit na ina, papasukin niya ang isang magulo at marangyang mundo na kailanman hindi niya kinabibilangan. Mag-a-apply siya sa isang kakaibang trabaho, ang maging temporary wife ng isang mailap, malamig at bilyonaryong CEO na si Alexander Rossi. Ang kasunduan ay simple lamang at pabor sa magkabilang panig. Isang taong pagpapanggap sa harap ng mundo upang makuha ni Alexander ang kanyang mana. Walang totohanang nararamdaman, walang pakialaman sa personal na buhay at higit sa lahat, walang anakan. Ligtas ang kontrata dahil sa isang personal na lihim. Medikal na dineklara ng mga doktor na si Alexander ay baog, isang lalaking walang kakayang mag-iwan ng sariling dugo at laman sa mundo. Ngunit ang puso hindi natuturo ang sumunod sa mga nakasulat sa papel. Sa bawat gabi ng kanilang pagpapanggap, sa bawat peking ngiti sa harap ng kamera at sa mga nakaw na sandali sa loob ng apat na sulok ng mansyon, ang malamig na yelo sa puso ng masungit na boss ay unti-unting nalusaw. Na-in love si Alexander sa kanyang peking asawa at sa isang gabing puno ng silakbo at bawal na pagnanasa, tuluyan nilang nilabag ang kanilang sariling mga patakaran. Ngunit ang tadhana ay mapaglaro. 2 buwan matapos ang gabing yon, isang matinding revelasyon ang yayanig sa kanilang huwad na paraiso. Nabuntis si Camila. Paano ipapaliwanag ni Camila ang isang imposibleng himala? Paano tatanggapin ng isang lalaking alam na baog ang sarili na ang babaeng sinisimulan niya ng mahalin ay nagdadalang tao? Dito magsisimula ang bagyo ng pagdududa, selos at matinding sakit. Para kay Alexander, ang pagbubuntis ni Camila ay isang malaking pagtataksil at panloloko. Para naman kay Camila, ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay isang patunay ng malinis na pag-ibig. Isang himala na walang sino mang naniniwala. Mapapatawad ba ni Alexander ang kanyang sarili kapag nalaman niya ang mismong sumpa na tiniboy niya ay ang sarili niya palang dugo at laman? Kaya bang hilumin ng isang tunay na pag-ibig ang sugat ng kahapon o huli na ang lahat para sa kanilang dalawa? Isang kwentong magpapaiyak, magpapabilis ng tibok ng inyong puso at magpapatunay na ang tunay na himala hindi nagsisimula sa siyensa kung hindi sa tadhana. Malamig ang aircon sa loob ng naglalakihang opisina sa pinakatuktok ng Rossi Tower, ngunit mas malamig ang atmosfera na nagmumula sa lalaking nakaupo sa marangyang leather chair, si Alexander Rossi. Sa edad na 32, siya lang nagpapatakbo na isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa. Gwapo, matikas, ngunit kilala sa pagiging walang puso pagdating sa negosyo at sa pagkakataong to, isang kakaibang negosyo ang nasa kanyang mesa. Sa harap niya nakatayo si Camila, mahigpit ang hawak ng dalaga sa strap ng kanyang luma ngunit malinis na bag. Rinig niya ang sariling tibok ng puso na tila nakikipagkarera sa kaba. Suot ang kanyang pinakamatinong corporate attire na hiniram pa niya sa isang kaibigan, pilit niyang pinatitigas ang kanyang mukha. Kailangan niya ang trabahong to, kahit ano pa ito. Noong nakarang linggo lang, gumuho ang mundo ni Camila nang ihayag ng doktor na kailangan ng agarang operasyon ng kanyang ina dahil sa malalang sakit sa puso. Milyon ang kailangan, isang halaga na kahit sa panaginip hindi pa niya nakikita. Kaya nang mabasa niya ang isang misteryosong patalasta sa isang eksklusibong pahayagan tungkol sa isang bilyonaryo na nagngangalan ng temporary wife kapalit ng napakalaking halaga, hindi na siya nag-atubili. Ibinaba ni Alexander ang hawak na fountain pen, dahan-dahang tinaas ang kanyang tingin. Ang kanyang matatalas na matang kulay tsokolate, tila sinusuri ang bawat pulgada ng pagkatao ni Camila. Mula sa kanyang simpleng sapatos hanggang sa mukha niyang walang kolorete, ngunit nagtataglay ng ligas na ganda. Camila Santos, bigkas ni Alexander sa mababang boses na nagpatindig sa balahibo ng dalaga. Ikaw ang huling aplikante para sa araw na ito. Alam mo ba kung anong pinapasok mo? Opo, Sir Alexander. Pilit pinatatag ni Camila ang kanyang boses. Nabasa ko po ang mga naunang kondisyon sa recruitment agency. Tumayo si Alexander. Dahan-dahan naglakad patungo sa glass window kung saan natatanaw ang buong lungsod. Ang kanyang tindig nagpapakita ng labis na kapangyarihan. Gusto kong linawin sa iyong lahat, Camila. Hindi to normal na trabaho. I need a temporary wife for exactly 1 year. Bakit? Dahil sa nakasaad sa huling testamento ng aking lolo, kung hindi ako magpapakasal bago sumapit ang aking susunod na kaarawan, mapupunta ang 60% ng shares ng kumpanya sa aking mga sakim na kamag-anak at di ko hayaang mangyari yon.
Humarap siyang muli kay Camila. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng biro. 1 taon lang tayong magpapanggap sa harap ng media at ng pamilya ko. Pagkatapos ng contract, magdediborsyo tayo sa ibang bansa at makukuha mong kalahati ng pinangakong bayad sa'yo. Walang pakialaman sa buhay. Walang pakialam kung sinong kasama mo sa labas at higit sa lahat, walang inlaban. Ang mahulog sa isa't isa ay isang matinding paglabag. Naiintindihan ko po, sir. Purong negosyo lamang, sagot ni Camila. Sa sitwasyon ng ina niya, wala na siyang espasyo pa para sa pag-ibig. Mabuti. Lumapit si Alexander sa mesa at kinuha ang isang nakatuping dokumento. Nilatag niya ito sa harap ni Camila. Ito ay isang medical certificate mula sa isang prestihiyosong ospital. At may isa pa akong gustong malaman mo para hindi ka mag-isip ng kung ano-ano. Huwag kang mag-alala na baka may mangyari sa atin at magkaroon tayo ng issue sa anak. Medically, I am sterile. Baog ako. Kaya ang relasyong to garantisadong walang magiging komplikasyon pagdating sa tagapagmana. Ang kasal na ito ay mananatiling sa papel lamang. Sandaling natigilan si Camila. Nakaramdam siya ng kaunting habag para sa lalaki, ngunit agad din niyang binunayon sa kanyang isip. Sino ba siya para maawa sa isang bilyonaryo? Inabot ni Alexander isang mamahaling panulat kay Camila. Kung papayag ka, pirman mo ang kontratang yan at oras mapirmahan mo yan, ang paunang bayad para sa operasyon ng ina mo, direktang ipapadala sa ospital sa loob ng 5 minuto. Tumingin si Camila sa blankong linya sa ilalim ng kontrata. Ito na ang sandali. Para sa kanyang ina, isusugal niya ang kanyang pangalan at ang kanyang kalayaan sa loob ng 1 taon. Hawak ang nanginginig na kamay, dinikit niya ang panulat sa papel at mabilis sinulat ang kanyang lagda. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Alexander, ngunit ito ay ngiting walang init. Welcome to the family, Mrs. Rosie. Maghanda ka na dahil simula bukas mag-iiba na ang takbo ng buhay mo. Hindi alam ni Camila ang pirmang yon na magiging metsa na isang malaking bagyo. Isang bagyo na magdadala sa kanya sa rurok ng kaligayahan, ngunit maglulubog din sa kanya sa pinakamasakit na pagdududa. Tapos na ang marangyang palabas sa harap ng mga mamamahayag. Ang marangyang kasal na diniluhan ng mga pinakamayayamang personalidad sa bansa ay natapos din sa araw ng marangyang piging, kung saan pilit nang umiti si Camila habang suot ang isang napakabigat at mamahaling lace wedding gown. Ngunit sa pagpasok ng itim na limousine sa dambuhalang tarangkahan ng mansyon ni Alexander, agad tinubad ng lalaki ang kanyang ngiti na tila ba isa lamang itong maskara. Tahimik na sumunod si Camila kay Alexander papasok sa mansyon. Ang bawat hakbang niya ay lumilika ng dahan-dahang kaluskos sa makinis sa sahig na gawa sa mamahaling maramol. Bitbit ang kanyang lumang maleta na tila hindi bagay sa karangyaan ng palasyong yon. Pumasok si Camila sa dambuhalang master's bedroom. Dito ka matutulog sa kama. Bungad agad ni Alexander habang marahas sa tinatanggal ang kanyang korbata at binubuksan ang unang 2 botones ng kanyang polo. Baka sa mukha nito ang labis na kapaguran. Sa malawak na sofa ko sa tapat, huwag kang mag-alala. May sarili akong kumot at unan. Sir Alexander, ayoko namang maabala kayo. Ako na lang po sa sofa. Pilit na paggalang ni Camila. Umarap sa kanya si Alexander. Ang kanyang matatalas na mata ay tila nagbabala. Camila, asawa kita sa mata ng mga katulong sa bahay na to. Kung makikita nila ang asawa kong natutulog sa sofa, makakarating to sa lolo ko. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Walang nagawa si Camila kung hindi ang tumango. Lumipas sa mga unang linggo na puno ng formalidad para silang 2 estrangherong nangungupahan ng iisang marangyang hotel. Ngunit habang lumilipas sa mga araw unti-unti, napapansin ni Camila ang ibang anggulo sa pagkatao ni Alexander. Sa kabila ng pagiging masungit, malamig at workaholic nito, may mga pagkakataon na nakikita niyang pagiging maginoo ng lalaki. Palagi nitong tinitiyak sa kanyang sekretary na may sapat na allowance sa Camila at regular nitong tinatanong ang lagay ng ina ng dalaga sa ospital. Isang gabi, bandang 2:00 sa madaling araw, binayo ng isang napakalakas na bagyo ang lungsod. Ang malalakas na kulog at patatalas na kidlat ay tila yayanig sa buong mansyon. Mula sa kanyang pagkabata, may mating phobia si Camila sa kulog dahil sa isang nakaraang trahedya. Napaupo si Camila sa kama, nanginginig ang buong katawan at nakatakip ang mga kamay sa kanyang mga tenga. Isang napakalakas na kulog ang muling umalingaw-ngaw, dahilan upang mapatili siya ng bahagya at mapaiyak sa takot.
Sa kabilang banda ng kwarto agad na nagising si Alexander. Sa halip na magalit dahil naantala ang kanyang tulog, mabilis siyang tumayo mula sa sofa at lumapit sa gilid ng kama. Sa ilalim ng liwanag ng kidlat, nakita niya ang labis na takot sa mga mata ni Camila. Camila? Hey, ano nangyayari? Tanong ng bilyonaryo. Ang kanyang boses ay hindi na malamig, kundi puno na ng tunay na pag-aalala. Di na nakasagot si Camila. Sa tindi ng takot, binuhat niya ang kanyang sarili at biglang sumubsob sa dibdib ni Alexander. Mahigpit niyang binalot ang kanyang mga braso sa bewang ng lalaki habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Natigilan si Alexander. Nabigla siya sa biglaang pagdikit ng kanilang mga katawan. Naramdaman niya mabilis sa tibok ng puso ng dalaga, pati na rin ang sarili niyang puso na biglang lumakdaw sa pintig. Dahan-dahan, tila ba pinamumunuan na isang hindi mapigilang emosyon, tinaas ni Alexander ang kanyang mga kamay at tiyaka pabalik si Camila. Nilagay niya ang kanyang palad sa likod ng ulo ng dalaga at dahan-dahan hinahaplos ang buhok nito. Shh! Nandito lamang ako. Ligtas ka. Hindi kita pababayaan. Sa ilalim ng dilim ng gabi, habang ang bagyo ay nagangalit na sa labas, may isang kakaiba at mapanganib na kuryente ang dumaan sa pagitan nilang dalawa. Ang yakap na yon ay hindi bahagi ng kontrata, ito ay totoo, mainit at nagbabadya na ang pader na tiniyo ni Alexander sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Pagkatapos ng gabing naging kanlungan ni Camila, ang mga braso ni Alexander tila may malaking nagbago sa hangin sa loob ng mansyon. Hindi na siya diretso sa kanyang opisina tuwing umaga. Hinihintay niya na si Camila para sabay silang mag-almusal. Madalas na rin siyang umuwi ng maaga dahil ang mga paboritong prutas o pagkain ng dalaga na nalaman niya sa pamamagitan ng patagong pagtatanong sa mga katulong. Camila, tawag ni Alexander isang gabi habang nasa hapunan sila. Binaba niya ang kanyang kubyertos at seryosong tumitig sa mga mata ng dalaga. Sa susunod na Sabado ay ang taunang business gala ng Rosie Group. Ito na ang pinakamalalaking event ng kumpanya at inaasahan ng board members na makikita ng bago kong asawa. Bahagya naman kinabahan si Camila. Pero Alexander, baka magkamali ako sa harap ng mga bigating tao? Baka mapahiya kita. Bahagyang lumambot ang mukha ni Alexander. Isang ekspresyon na bihira lang makita ng kahit na sino. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Ipapahanda ko ng isusuot mo. Nang sumapit ang gabi ng gala, tila tumigil ang mundo ni Alexander nang bumaba si Camila sa grand staircase ng mansyon. Suot ng dalagang isang pasadyang pulang gown na hapit sa kanyang magandang hubog ng katawan. Ang kanyang buhok nakaapdo na naglantad sa kanya ng mabuting leeg at balikat. Walang masyadong alahas, ngunit ang likas na ganda ni Camila ay nagniningning. Masyado ba akong formal? Nahihiyang tanong ni Camila nang mapansing natutulala ang lalaki. Dahan-dahang lumapit si Alexander, hinawakan ang kamay ng dalaga at banayad na nilala ito sa kanyang mga labi. You look breathtaking, Camila. Sa bulwagan ng hotel kung saan ginaganap ang gala, lahat ng mata nakatutok sa mag-asawa. Humanga lahat sa gilas ni Alexander at sa simpleng karilaga ni Camila, ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nang tumugtog ang isang mabagal at romantikong musika, hinila ni Alexander ang bewang ni Camila patungo sa gitna ng dance floor. Magkadikit ang kanilang mga katawan. Habang sumasayaw sa saliw ng marahang tugtog, ramdam ni Camila ang init ng palad ni Alexander sa kanyang likod, habang ang mga mata ng bilyonaryo ay nakatitig sa kanyang mga labi na tila ba may malalim na pinaglalaban ng emosyon. I think I am breaking my own rule, Camila, bulong ni Alexander sa mababang boses, puno ng paos na pagnanasa. Alexander, ungot ni Camila. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, dinala na ni Alexander ang kanyang mga labi sa labi ng dalaga. Isang matamis, mapusok at mapangangking halik ang pinakawalan ni Alexander sa gitna ng dance floor. Tila nawalan ng mali ang paligid para kay Camila. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-uumapaw na pag-ibig na matagal na rin niyang tinatago para sa kanyang boss. Nang bumalik sila sa mansyon ng gabing yon, wala ng kontrata pa na nagpabagal sa kanila. Ang pader ng pagpapanggap ay tuluyan ng gumuho.
Dinala ni Alexander si Camila sa kanilang silid at sa ilalim ng init ng mga yakap at halik, sinuko nila ang kanilang mga puso at katawan sa isa't isa. Isang gabing puno ng pagmamahal, ngunit may kalakip na komplikasyong hindi nila inaasahan. 2 buwan ang mabilis lumipas matapos ang gabing nagbabago sa takbo ng kanilang relasyon. Ang mansyon na dating parang malamig na opisina na puno ng init at nakaw ng mga ngiti. Tuwing gabi, hindi na sa sofa natutulog si Alexander. Ang kanyang mga braso ang gabi-gabi nang nagiging una ni Camila. Ngunit sa kabila ng tamis ng kanilang mga sandali, isang lihim na pangamba ang unti-unti gumagapang sa sistema ng dalaga. Napansin ni Camila ang kakaibang pagbabaliktad ng kanyang sikmura. Nung una ay nakala niyang dala lamang ito ng pagkapagod sa pag-aalaga sa kanyang ina na kasalukuyan na nagpapagaling pagkatapos na matagumpay na operasyon. Ngunit nang sumunod na mga araw, naging mas malala ang sitwasyon. Palagi siyang nahihilo tuwing umaga. Labis ang kanyang panghihina at bigla siyang nagkaroon ng matinding pagkaurat sa paborito niyang pabango ni Alexander. Isang amoy na dati labis niyang kinapapanabikan. Isang hapon, habang nasa banyo, tiningnan ni Camila ang kanyang sarili sa salamin. Maputla siya at may kung anong kakaibang kutitap sa kanyang mga mata. Kinabahan siya. May isang posibilidad na pumasok sa kanyang isip. Isang posibilidad na naging sanhi upang manginig ang kanyang buong tuhod. Mabilis siyang nagsuot ng tsaleko at nagkunwaring namimili sa labas. Palihim siyang pumunta sa isang malayong parmasya upang bumili ng pregnancy test kit. Pagbalik sa mansyon habang nasa opisina pa si Alexander, nilock ni Camila ang pinto ng banyo. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang habang buhay na parusa. Nakatitig siya sa maliit na plastik na aparato, habang ang kanyang puso ay pumupukpok ng napakabilis sa kanyang dibdib. At doon unti-unti, luminaw ang 2 malinaw na pulang linya. Positibo. Hindi maaari, bulong ni Camila. Agad tinakpan ang kanyang bibig upang hindi humalakak ang kanyang iyak. Napasandal siya sa malamig na pader ng banyo at dahan-dahan napaupo sa sahig. Panginoon ko, paano ito nangyari? Gulong-gulo ang isip ni Camila. Alam niya sa kanyang sarili, sa harap ng Diyos at ng kanyang konsensya na wala siyang ibang lalaking pahihintulutan na humawak sa kanya kundi si Alexander lamang. Si Alexander ang una at ang tanging lalaki na kasabay ng katotohanan yon ng tila isang hatol ng kamatayan na boses ni Alexander sa kanyang memorya. Medically, I am sterile. Baog ako. Humagulhol si Camila habang nakayakap sa kanyang sariling mga tuhod. Paano niya ipapaliwanag ang isang himala sa isang lalaking naniniwalang imposible na mangyari ito? Alam niya oras na sabihin niya ang katotohanan, hindi ang milagro ang makikita ni Alexander kundi ang isang matinding pagtataksil. Hawak ang plastic kit na nagpapatunay na may bagong buhay sa kanyang sinapupunan, naramdaman ni Camila ang unti-unti pagdilim ng kanyang masayang mundo. Di na nagawang itago ni Camila ang kanyang kalagayan. Ang kanyang morning sickness ay naging mas madalas at mas malala. Isang gabi habang naghahapunan sila sa mahabang mesa ng mansyon, inihanda ng kusinera ang paboritong ulam ni Alexander. Isang mamahaling steak na may mabangong sarsa. Ngunit sa sandaling sumingaw ang amoy ng pagkain, biglang napatakip ng bibig si Camila at mabilis na tumakbo patungo sa lababo ng kusina upang sumuka. Nag-aalala na tumayo si Alexander at sumunod sa kanya. Hinaplos nito ang likod ng dalaga at kumuha ng baso ng tubig. Camila, anong nangyayari sa'yo? Nitong mga nakarang linggo, palagi kang ganyan. Maputla ka at wala kang gana sa pagkain. Dadaling kita sa ospital bukas ng umaga. Magpapatingin tayo sa personal kong doktor. Nang marinig ang salitang doktor, tuluyan ng binalot ng takot ang puso ni Camila. Alam niya, hindi niya na maitatago pa. Mas mabuting sa kanya manggaling ang katotohanan kaysa sa labi ng ibang tao. Huminga ng malalim si Camila, pero nasa ng kanyang bibig at humarap kay Alexander habang nanginginig ang kanyang mga labi. Lumakad siya pabalik sa hapunan, kinuha ang kanyang bag at nilabas mula raw ng pregnancy test kit na nakabalot sa tissue. Dahan-dahan niya itong nilatag sa ibabaw ng mesa sa tapat mismo ng plato ni Alexander. Kumunot ang noo ni Alexander. Ano to?
Tanong niya, bago dahan-dahang kinuha ang maliit na plastic. Na makita ang dalawang pulang linya, tila ba napawi ang kulay sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Camila, nalilito. Buntis ka? Alexander, umiiyak na simula ni Camila. Hinahawakan ang kamay ng lalaki. Buntis ako, 2 buwan na? Ngunit sa halip na yakap at sayang matanggap ni Camila, marahas na binawi ni Alexander ang kanyang kamay. Ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay biglang napalitan na isang mapanganib na lamig na mabilis namang naging matinding galit. Tumayo siya mula sa kanyang upuan dahilan upang matumba ito at tumika ng malakas na ingay sa tahimik na silid. Anong klaseng biro to, Camila? Sigaw ni Alexander. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Alam mo kung anong kondisyon ko. Nung unang araw pa lang na pumirma ka sa kontrata, maninaw kong sinabi sa'yo, baog ako. Medically, physically, hindi ako po pwedeng magkaanak. Alexander, makinig ka muna sa akin, pakiusap. Pagsasama mo ni Camila habang umaagos ang masaganang luha sa kanyang mga pisngi. Lumapit siya at pilit na humawak sa braso ng lalaki. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Nung gabing may nangyari sa atin, iyon ang unat ang tayong pagkakataon. Ikaw lang ginaloko, Alexander, maniwala ka sa akin. Hindi ko alam kung paano to nangyari pero anak natin to. Sinungaling. Marahas na itinatwa ni Alexander ang hawak ni Camila. Habang kanyang puso ay nagdudurog sa matinding selos at sakit. Ang akala niyang tapat na babaeng nagpatibok muli ng kanyang puso, niloloko lamang pala siya. Sinong lalaki mo, Camila? Ang ex-boyfriend mo ba? O baka naman nakahanap ka ng iba tuwing umaalis ako para magtrabaho? Ginamit mo lang ako para sa pera ng ina mo at ngayon, ipapasa mo sa akin ang anak ng ibang lalaki? Hindi totoo yan, sigaw ni Camila sa gitna ng kanyang hikbi. Ang bawat salita ni Alexander ay parang isang patalim na sumasaksak sa kanyang puso. Malinis ang konsensya ko. Mahal kita, Alexander, kaya hindi ko magagawa ang magtaksil sa'yo. Huwag mong gagamitin ang salitang pagmamahal para pagtakpan ang dumi mo. Malamig na tugon ni Alexander habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na buot at pagkamuhi. Ang akala ko iba ka sa kanila. Ang akala ko totoo ka. Pero isa ka lang palang mahusay na manloloko. Tinalikuran ni Alexander si Camila. Iniwan ang dalaga na nakaluhod sa sahig. Umiiyak, yakap ang kanyang sariling tiyan, habang ang bagyo ng pagdududa ay tuluyan ng winasak ng kanilang maikling paraiso. Ang gabi, nabalot na nakabibiging katahimikan matapos sa matinding sigawan. Sa loob ng master's bedroom, dahan-dahang nag-iempake si Camila. Ang bawat piraso ng kanyang damit na itinutupi ay may kalakip na pait at luha. Wala siyang dinalang anuman mula sa mga mamahaling hiyas, bag o sapatos na ibinigay sa kanya ni Alexander sa mga nakaraang buwan. Iniwan niya lahat ng yon sa ibabaw ng dressing table kasama ng kanyang wedding ring. At ang tanging bitbit niya ay ang kanyang lumang maleta. Ang parehong maleta na dala niya nung unang araw na pumasok siya sa buhay ng bilyonaryo. Sa ibaba ng hagdan nakatayo si Alexander sa dilim. May hawak na baso ng alak at nakatanaw sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha parang lilok sa bato. Walang emosyon ngunit ang kanyang mga mata nagpapakita ng labis sa pagkasira. Nang marinig niya ang marahang yabag ni Camila pababa ng hagdan, hindi siya lumingon. Umalis ka na, Camila. Malamig na utos ni Alexander, ang bawat salita ay may bigat na tila yelo. Tapos na ang kontrata natin. Ipapadala ko na lang sa abogado ko ang huling bahagi ng kabayaran para sa'yo. Huwag ka nang babalik dito. Napatigil si Camila sa huling baitang ng hagdan. Tumingin siya sa likod ng lalaking labis niyang minahal. Masakit na hindi ito naniniwala sa kanya, ngunit nanaig ang kanyang dignidad bilang isang babae at bilang isang ina. Hindi ko kailangan ng natitirang pera mo, Alexander. Ang sapat na para sa akin ay ang nabuhay ang ina ko dahil sa paunang bayad mo. Basag ngunit matatag ang boses ni Camila. Humakbang siya patungo sa pinto, ngunit bago tuluyang lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Isang araw, Alexander, malalaman mo rin ang katotohanan. Malalaman mong ikaw lang ang lalaking minahal ko at sa araw na yon, sana mapatawad mo ang sarili mo sa ginawa mo sa amin ng anak mo. Sa paglabas ni Camila kasabay ng pagsasara ng dambuhalang pinto ng mansyon ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Lumipas ang 7 buwan. Bumalik si Camila sa kanilang lumang probinsya kung saan tahimik na nagpapagaling ang kanyang ina. Doon, namuhay siya ng simple. Upang mapaghandaan ang panganganak, nagtayo siya ng isang maliit na negosyo ng mga kakanin at pagtatahi. Malaki na ang kanyang tiyan, 7 buwan na ang kanyang dinadalang sanggol.
Sa kabila ng hirap ng buhay at ng sakit ng pag-iisa, tuwing nararamdaman niya ang sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan, napapalitan ng labis na pag-asa ang kanyang puso. Ito ang kanyang himala. Samantala, si Rosie Tower, ang mga empleyado ay tila naglalakad sa ibabaw ng bubog araw-araw. Mas naging mabagsik, mainitin ang ulo at nakakatakot si Alexander Rosie simula nang umalis si Camila. Ginugol niya bawat segundo ng kanyang buhay sa trabaho upang makalimot. Ngunit tuwing gabi, sa tuwing uuwi siya sa dambuhala at malamig niyang mansyon, ang bango ni Camila ang una niyang hinahanap. Sa tuwing titingnan niya ang sofa o ang kama, naaalala niya ang yakap ng dalaga ng gabi ng bagyo. Miserable siya. Galit siya dahil naakala niyang nagtaksil ito. Ngunit mas galit siya sa kanyang sarili dahil sa kabila ng lahat patuloy pa rin niyang hinahanap-hanap ang presensya ng kanyang huwad na asawa. Lumipas ang 7 buwan, ngunit para kay Alexander Rosie, ang bawat araw ay parang isang walang katapusang parusa. Nakaupo siya sa malawak na opisina sa Rosie Tower, napapaligiran ng mga tambak na papeles ng kumpanya, ngunit hindi ang mga numero sa dokumento ang kanyang nakikita, kundi ang huling malungkot na mata ni Camila bago to tuluyang lumabas ng kanyang buhay. May hawak siyang baso ng whiskey, ang kanyang buhok medyo gulo at bakas sa kanyang muka ang labis na puyat at panghihina. Bumukas ang pinto ng opisina ng walang katok. Pumasok si Dr. Manuel Santos, ang matalik na kaibigan ni Alexander at ang personal na doktor ng pamilya Rosie. May dala tong isang makapal na brown envelope. Ang mukha ni Manuel ay seryoso, balisa at kakikitaan ng labis na takot. Alexander, bungad ni Manuel habang dahan-dahan lumalapit sa lamesa. Kailangan natin mag-usap. Tungkol ito kay Camila. Nang marinig ang pangalan ng babae, agad na nag-igting ang bagang ni Alexander. Binaba niya ang baso ng may kalakasan. Kung nandito ka para ipagtanggol siya, Manuel, umalis ka na. Alam mo ang nangyari. Alam mo kung anong kondisyon ko. Nagtaksil siya sa akin at alam mong baog ako base sa mismong pagsusuring ginawa sa akin. 5 taon nang nakakaraan. Huminga na malalim si Manuel. Napapikit ng mariin habang inilalatag ang hawak na envelope sa harap ng bilyonaryo. Yan nga ang dahilan kung bakit ako nandito, Alexander. Noong nakarang linggo, nag-upgrade ang ospital ng aming digital archiving system. Lahat ng lumang records mula sa nakalipas sa 10 taon, nirebisa at muling pinasok sa bagong server dahil nagkaroon ng system error sa machine natin noon. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Alexander. Unti-unti, nakaramdam ng kakaibang kaba sa dibdib. 5 taon ang nakakaraan. Sa araw ng iyong pagsusuri, may isa pang pasyente na may kaparehong apelido at halos kaparehong pangalan ang nagpa-test sa parehong laboratorio. Nanginginig ang boses ni Manuel. Dahil sa isang matinding pagkakamali sa IT department at mechanical error ng machine, nagkapalit ang laboratory results ninyong dalawa. Tila humikito ang pag-ikot ng mundo ni Alexander. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga kamay nagsimulang manginig. Manuel, anong kalokohan ito? Hindi ka baog, Alexander. Diretsong pahayag ng doktor habang nakatitig sa mata ng kaibigan. Normal ka. Napakalino ng bagong records. Ang pasyenteng kapareho mo ng pangalan ang totoong steril. Ikaw, malusog ka, Alexander. May kakayahan kang magkaanak. Gumuho ang buong mundo ni Alexander sa kanyang narinig. Ang envelope sa kanyang harap ay parang isang bomba na sumabog sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang dokumento at doon nakasulat sa opisyal na papel ng ospital ang katotohanan. Alexander Rosie, fertility status normal. Hindi, bulong ni Alexander habang ang mga luhang matagal niyang ipinagkait ay biglang umagos sa kanyang mga pisngi. Ang matinding galit at puot na pinangalagaan niya sa loob ng 7 buwan ay biglang napalitan ng isang dambuhalang pagsisisi na dumurog sa kanyang puso. Naalala niya kung paano niya sinigawan si Camila. Naalala niya kung paano niya to tinawag na sinungaling at manloloko. Naalala niya kung paano lumuhod ang babaeng mahal niya sa sahig, umiiyak at sinusumpa na siya lang ang lalaki sa buhay nito. Inosente si Camila at ang sanggol na tinuboy niya ay ang sarili niya palang dugo at laman. Marahas na hinablot ni Alexander ang kwelyo ng kanyang kaibigan. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng labis na sakit at desperasyon. Anong nagawa ko, Manuel? Tinaboy ko ang mag-ina ko. Pinagbintangan ko ang babaeng nagligtas sa akin. Nasaan si Camila? Hanapin niyo siya ngayon din?
Binitawan ni Alexander si Manuel at agad na kinuha ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang chief of security. Humagulhol ang bilyonaryo sa gitna ng kanyang opisina. Ang lalaking mayaman at makapangyarihan ay tuluyang lumuhod sa sahig, basag ang puso, at handang ibigay ang lahat ng kanyang kayamanan, mahanap lamang ang asawa at anak na kanyang ipinagtabuyan. Hanapin niyo siya. Kahit sa ang sulok ng Pilipinas, kahit sa pinakamalayang probinsya, hanapin ninyo ang asawa ko. Yan ang maraing utos na umalingaw-ngaw sa buong Rosie Tower. Sa loob ng sumunod na 48 oras, hindi natulog si Alexander. Hindi rin siya kumain. Ang marangyang tanggapan ng bilyonaryo ay naging tila isang war room. Dose-dose ng private investigators, mga tauhan ng kumpanya at maging ang mga koneksyon niya sa gobyerno ang pinakilos niya. Gabi-gabi sinusuntok ni Alexander ang pader ng kanyang opisina hanggang sa magsugat ang kanyang mga kamao. Ang bawat patak ng dugo mula sa kanyang kamay ay walang-wala kumpara sa dugong dumanak sa puso ni Camila nang itaboy niya ito. Patawarin mo ako, Camila. Patawarin mo ako, anak. Paulit-ulit na bulong ni Alexander habang nakatitig sa iniwan nitong kasalukuyang wedding ring sa kanyang lamesa. Sa ikatlong araw, pumasok ang kanyang chief of security na may dalang magandang balita. Sir Alexander, nahanap na namin si Ma'am Camila. Nasa isang maliit at simpleng bayan siya sa probinsya ng Ilocos. Doon po sila lumipat ng kanyang ina. Nang marinig ang lokasyon, tila ba nabuhayan ng dugo ang bangkay na katawan ni Alexander. Di niya na hinintay ang kanyang driver. Hinablot niya ang susi ng kanyang pinakamabilis na sports car. Kinuha ang singsing ni Camila at mabilis na bumaba sa parking lot. Pinaandar ni Alexander ang sasakyan ng napakabilis. Ang bawat pag-apak niya sa gasolinador ay may kalakip na panalangin, isang bagay na matagal niyang hindi ginagawa. Habang binabaybay ang mahabang expressway patungong norte, sunod-sunod na nagbalik tanaw sa kanyang isip ang mga alaala. Naalala niya kung paano nanginginig si Camila nung gabi ng bagyo at kung paanong ang maliit nitong katawan ay sumiksik sa kanyang dibdib. Naalala niya ang tamis ng mga labi nito sa gabi ng gala at ang tapat na pag-aalaga nito sa kanya tuwing uuwi siyang pagod mula sa trabaho. Paano ko nagawang pagdudahan ng isang anghel? Umiiyak na hiyaw ni Alexander sa loob ng mabilis na sasakyan. Ang mga luha patuloy na lumalabo sa kanyang paningin. Kaya pilit din itong pinupunasan habang mahigpit ang hawak sa manibela. Alam niya, malaki ang kasalanan niya. Alam niya may karapatan si Camila na isumpa siya at huwag siyang patawarin pa, ngunit handa siyang lumuhod sa putikan. Handa siyang ibigay lahat ng ari-arian ng mga Rosie at handa siya na maging alipin to habang buhay, mapatawad lamang siya at mabuo ng kanilang pamilya. Habang papalapit ang kanyang kotse, sa bukana ng probinsya, ang langit ay muling nagbabadya ng pag-ulan. Kasabay ng pagbabilis ng takbo ng sasakyan ay ang mas mabilis na pagtibok ng puso ni Alexander. Maghintay ka sa akin, Camila. Parating na si Daddy anak. Hinding-hindi niya na kayo muling iiwan. Ang langit sa ibabaw ng maliit na bayan sa Ilocos ay tuluyan na ngang binalot ng madidilim na ulap. Kasabay nito ang pagsisimula ng pagbubuhos ng malalakas na patak ng ulan. Sa loob ng isang simpleng konkretong bahay, mag-isa si Camila. Lumabas ang kanyang ina upang manatili ang mga gagamitin sa kanyang nalalapit na panganak na ayon sa doktor ay sa susunod pa na linggo. Ngunit iba ang gustong mangyari ng tadhana. Biglang nakaramdam si Camila na isang matinding kirot sa kanyang puson. Isang sakit na hindi pa niya nararanasan sa buong buhay niya. Napakapit siya sa gilid ng wooden sofa habang napapasinghap. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niya ang malabilisbes na mainit na likido sa kanyang mga hita. Pumutok na ang kanyang panubigan. Diyos ko, wag muna ngayon. Madasaling bulong ni Camila habang umiiyak. Ang bawat kontraksyon mas nagiging madalas at mas masakit. Gumapang siya patungo sa pinto upang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Ngunit sa tindi ng sakit, napaluhod siya sa sahig. Hawak ang kanyang malalaking tiyan. Sa mismong sandaling yon, isang marangyang sports car ang mabilis na huminto sa tapat ng kanyang maliit na bakuran. Ang pinto nito ay bumukas at lumabas si Alexander Rosie. Basang-basa siya ng ulan, walang pakialam kung marumihan ang kanyang mamahaling suit.
Nang makita ni Alexander na nakabukas ng kaunti ang pinto at may aninag ng taong nakaluhod sa sahig, mabilis siyang tumakbo at marahas na binuksan ang pinto. Camila! Napatitig si Camila sa lalaking nasa kanyang harap. Sa gitna ng labis na sakit at lumalabong paningin dahil sa luha, hindi niya alam kung nananaginip pa siya. Alexander? Na makita ni Alexander ang kalagayan ng asawa at ang likidong nasa sahig, agad siyang napaluhod sa harap nito. Ngunit bago pa niya nahawakan ng dalaga, nakita niyang takot sa mga mata ni Camila. Patawarin mo ako, Camila. Alam ko na ang totoo. Umiiyak na sigaw ni Alexander. Ang kanyang boses basag na basag, habang ang kanyang mga luha ay basang muka dahil sa ulan. Lumuhod siya at ipinatong ang kanyang noo sa mga kamay ni Camila. Hindi ako baog. Nagkapalit ng records ko noon. Ako ang ama, Camila. Ang anak natin ay sarili kong dugo at laman. Napakagago ko, pinagbintangan kita. Patawarin mo ko. Pakiusap, patawarin mo ko. Isang matinding kontraksyon ang muling gumuhit sa katawan ni Camila, dahilan upang mapatili siya sa sakit. Alexander, ang anak natin lalabas na. Ang sakit! Nakalimutan ni Alexander ang lahat ng pagsisisi. Nanaig ang proteksyon sa kanyang mag-ina. Agad niyang binuhat si Camila sa kanyang mga braso. Sa kabila ng bigat ng dalaga dahil sa pagbubuntis, binuhat niya ito na tila ba isang napakahalagang mamahaling hiyas. Sinakay niya ito sa backseat ng kanyang kotse at mabilis pinaharurot patungo sa pinakamalapit na ospital sa lungsod. Sa loob ng delivery room, hindi iniwan ni Alexander si Camila. Suot ang sterile gown, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Hinayaan niyang ibaon ni Camila ang mga kuko nito sa kanyang palad sa bawat naiiri na ito. Kaya mo yan, Mami. Nandito si Daddy. Hindi na ako aalis, hindi na. Paulit-ulit na halik ni Alexander sa nanginginig at pawisang noo ni Camila. Matapos ang halos 2 oras sa loob ng silid. Naiyak si Alexander nang dinala ng nurse ang sanggol sa dibdib ni Camila. Isang malusog na sanggol na lalaki, may mapuputing balat tulad kay Camila, ngunit ang hugis ng ilong at labi ay gupit na gupit kay Alexander. Tumingin si Alexander kay Camila, habang kanilang mga kamay ay nananatiling magkahawak sa ibabaw ng sanggol. Ang kanilang himala ay naririto na, buhay at patunay na isang pag-ibig na sinubok ng pinakamalalim na bagyo. Isang buwan, matapos ang gabing sinilang ang kanilang himala, muli nang nagbago ang mukha ng manson ng mga Rossi. Ang dambuhalang bahay na dati parang isang malamig at walang buhay na museo ay napuno na ngayon ng init, liwanag at ng malalakas sa tunog ng tawanan at iyak ng sanggol. Si Alexander Rossi Jr. o si AJ ang naging sentro ng mundo ng lahat. Maging ang mga katulong sa mansyon hindi mapigilang ngumiti dahil ang dati nilang masungit at nakakatakot na boss ay naging isang ganap na hands-on daddy. Walang pakialam si Alexander kung mapupuyat sa gabi para magpatong ng lampin o magpatulog sa anak habang kinakantahan to ng gawa-gawa niyang oyayi. Isang magandang hapon, habang dahan-dahang lumulubog ang araw at nagbibigay ng gintong liwanag sa hardin ng mansyon, nakatayo si Camila sa malawak na balkonahe. Suot niya ang isang simpleng puting bestido at maayos ng kanyang kalusugan. Payapa niyang pinagmamasdan ang tanawin nang maramdaman niya ang 2 pamilyar at matitikas na braso na dahan-dahang ibinalot sa kanyang bewang mula sa likod. Niyoko ni Alexander ang kanyang ulo. Sinubsob ang kanyang mukha sa leeg ni Camila. Ninanamnam ang bango ng babaeng muntik niya nang maiwala. Ano ang iniisip ng pinakamagandang babae sa buhay ko? Bulong niya sa mababa at malambing na boses. Ngumiti si Camila. Pinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kamay ni Alexander. Iniisip ko lang kung paano nagbagong lahat. 1 taon nang nakalipas, pumasok ako sa bahay na to bilang isang temporary wife na may hawak na kontrata. Ngayon, nandito ako. Totoong asawa mo na at may pamilya na tayo. Iniharap ni Alexander si Camila sa kanya. Hinawakan niya magkabilang pisngi ng dalaga at makikita sa kanyang mga mata ang labis na pagsamba at tapat na pagmamahal. Kinalimutan at winasa ko na ang kontratang yon, Camila. Seryosong saan ni Alexander. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pilus na kahon. Binuksan niya ito at sinuot muli sa daliri ni Camila ang kanyang wedding ring. Ngunit sa pagkakataong to may kasama na tong isang dambuhala at nagniningning na brilyante.
Wala ng isang taon, wala ng mga patakaran. Ang singsing na ito ang patunay na ikaw ang reyna ng buhay ko habang buhay. Pumatak ang isang butil ng luha ng kaligayahan sa pisngi ni Camila. Parang kondisyon mo. Ang sabi mo noon, purong negosyo lang to dahil hindi ka pwedeng magkaanak. Hinalikan ni Alexander ang noo ni Camila, pababa sa kanyang mga mata hanggang lumapag to sa kanyang mga labi sa isang matamis at banayad na halik. Ang siyensya ay nagkakamali, Camila, ngunit ang tadhana hinding-hindi. Ikaw at si AJ ang pinakamagandang milagro na binigay sa akin ng may kapal. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin kahit na naging bulag at gago ko. Mahal kita, Alexander. Kahit kailan hindi ko pinagsisihan ng pag-apply bilang asawa mo. Nakangiti ang sagot ni Camila bago sinubsob ang kanyang muka sa dibdib ng lalaki. Mula sa loob ng kwarto narinig nila ang marahang ungot at gising na iyak ni AJ. Sabay na napangiti ang mag-asawa. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob upang salubungin ang kanilang anak. Ang patunay na sa likod ng bawat peking kontrata at pagdududa ang tunay na pag-ibig, palaging makakahanap ng paraan upang magbunga ng isang walang katapusang tapat na kasunduan. At doon tuluyang nagtapos ang kwento ng temporaryong asawa na naging panghabang buhay na reyna ng puso ng bilyonaryo. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang hardin ng mansyon ng mga Rossi ay napapalamutian ngayon ng mga makukulay na lobo, maliliit na mesa at naririnig ang hiyawan at tawanan ng mga bata. Kaarawan ng 5 taong gulang na si Alexander Jr. o kilala na ngayon sa palayaw na AJ. Sa isang sulok ng hardin nakatayo si Camila habang nakangiting pinapanood ang kanyang anak na masayang nakikipaglaro sa mga pinsan nito. Sa tabi ni AJ ang kanyang lola, ang ina ni Camila, na ngayon ay malakas, malusog at masiglang-masigla na salamat sa matagumpay na operasyon taon na ang nakararaan. Mami! Napatigil si Camila sa pag-iisip na biglang tumakbo patungo sa kanya si AJ. Sumubsob ang maliit na bata sa kanyang bestido. Pawisan ito ngunit may napakalaking ngiti na gupit sa kanyang ama. Oh, bakit ang baby ko? Napagod ka ba sa kakalaro? Malambing na tanong ni Camila habang pinupunasan ng panyo ang likod ng anak. Hindi po, Mami. Si Daddy po kasi may gustong ipakita sa akin doon sa taas. Turo ng bata sa balkonahe ng mansyon. Nang tumingin si Camila sa itaas, nakatayo doon si Alexander Rossi. Suot nito ang isang simpleng puting polo, ngunit ang kanyang tindig nananatiling matikas at kasing gwapo pa rin ng unang araw na makatagpo siya ni Camila. May hawak tong isang pamilyar na brown envelope. Sirenyasan niya itong umakyat. Sige na AJ, bumalik ka muna kay Lola. Pupuntahan ko lang si Daddy. Hinalika ni Camila ang pisngi ng anak bago dahan-dahan umakbang patungo sa loob ng mansyon at umakyat sa silid. Pagpasok niya sa master's bedroom, nakita niya si Alexander na nakasandal sa glass wall, nakatanaw sa pamilyang nabuo nila sa ibaba. Nang marinig ang yabag ni Camila, lumingon ito at agad na sumilay isang napakatamis na ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit siya, marahang hinila si Camila sa kanyang bewang. Happy 5th birthday sa himala natin, bulong ni Alexander bago hinalika ng tuktok ng ulo ng asawa. Happy birthday din sa daddy ng himala natin, nakangiting sagot ni Camila. Tumingin siya sa hawak na envelope ng lalaki. Ano yan, Alex? Binaba ni Alexander ang envelope sa mesa at dahan-dahang binuksan ito. Nilabas niya isang lumang papel na may mga lamat at tila ilang taon nang nakatago. Nang makita to ni Camila, bigla bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang orihinal na temporary wife contract na pinirmahan niya 5 taon nang nakakaraan sa opisina ng bilyonaryo. Bakit mo pa tinatago yan? Tanong ni Camila, may bahid ng pait at tamis ang alaala. Kumuha si Alexander ng isang lighter mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ang mata ng kanyang asawa, punong-puno ng pagsamba. Tinago ko to para ipaalala sa sarili ko kung gaano ko kagago noon at kung gaano ko kaswerte ngayon. Emosyonal na saan ni Alexander habang ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog. Sinasabi ng kontratang ito na 1 taon lang kita po pwedeng maging asawa. Sinabi nito na bawal kitang mahalin at sinabi nito imposible tayo magkaanak dahil sa kakulangan ko. Pinihit ni Alexander ang lighter at tinapat ang apoy sa dulo ng kontrata. Unti-unting nilamon ng apoy ang mga nakasulat sa papel, ang mga patakaran, ang mga pirma at ang mga huwad na kasunduan. Panoorin nilang dalawa ang pag-abo ng huling piraso ng kanilang nakaraan.
Ngayon, wala ng kontrata, Camila. Dahil ang tadhana na mismo ang sumulat sa bagong kwento natin. Sabi ni Alexander habang hinahawakan ang mukha ng asawa. Pinupunasan ng isang butil ng luha na pumatak sa pisngi nito. Isang kwento kung saan ikaw ang una, ang huli at ang habang buhay kong asawa. Ngumiti si Camila sa gitna ng kanyang luha. Nararamdaman ang labis na kapayapaan at kaligayahan na matagal niyang ipinagdasal. Mahal na mahal kita, Alexander. Mahal na mahal din kita, Camila, higit pa sa buhay ko. Dinala ni Alexander ang mga labi ni Camila sa isang matagal, malalim at tapat na halik, habang sa background naririnig ang masayang hiyawan ng kanilang anak at pamilya. Ang huwad na kasunduan tuluyan ng natapos, ngunit ang kanilang totoong pag-ibig ay nagsisimula pa lamang maglakbay patungo sa walang katapusang bukas. Sa bawat pagtatapos ng isang kwento, palaging may naiiwan na aral sa ating mga puso. Ang buhay ni na Camila at Alexander ay hindi lamang isang kwento ng pag-ibig na nagmula sa isang pekeng kontrata. Ito ay isang salamin ng totoong buhay na madalas natin kinakaharap. Una, ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa sakripisyo ng isang anak. Si Camila ay pumasok sa isang mapanganib at hindi tiyak na kasunduan. Hindi dahil sa kasakiman kundi dahil sa wagas na pagmamahal sa kanyang may sakit na ina. Pinapaalala nito sa atin ang pagmamahal sa pamilya ay kayang magbigay ng lakas sa isang tao upang harapin ang kahit anong unos. Pangalawa, ito ay isang paalala tungkol sa panganib ng pagdududa at kawalan ng tiwala. Si Alexander, dahil sa mga sugat ng kanyang nakaraan at sa mga limitasyon ng siyensa, ay naging bulag sa katotohanan. Hinayaan niyang lamunin siya ng selos at galit na naging dahilan upang ituboy niya ang mga tao na tunay na nagmamahal sa kanya. Pinapakita nitong ang salita kapag binitawan sa gitna ng galit ay parang patalim na mahirap ng bawiin. Ang tiwala ay ang pundasyon ng anumang relasyon at kung wala ito, kahit ang pinakamalaking mansyon ay magiging isang malamig na hawla lamang. At higit sa lahat, ang kwentong ito ay tungkol sa mga himala. Sa mundong to, madalas tayong maniwala sa mga bagay na nakikita lamang ng ating mga mata o nasusuri ng siyensya. Ngunit ipinapaalala sa atin ni na Camila at Alexander na may mga bagay na mas mataas pa sa batas ng tao at medisina. Ito ay ang batas ng tadhana at ng poong may kapal. Ang pagbubuntis ni Camila ay isang patunay na kapag marinis ang iyong konsensya at tapat ang iyong puso, gagawa at gagawa ang langit ng paraan upang patunayan ang iyong katotohanan. Sa mga tagapakinig, sana ibaunin ninyo sa inyong mga puso na walang permanenteng kontrata ang sakit. Ang ulan ay lilipas din. Ang mga maling akala, maiwawasto ng panahon at ang tunay na pag-ibig, gaano man katagal magkahiwalay ay palaging makakahanap ng daan pabalik sa kanyang tahanan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta. Hanggang sa muling kwento ng pag-ibig, kilig at pag-asa. Ito pong muli si Rava TV at ang inyong narrator, Miss Sandra, nag-iiwan ng isang ngiti sa inyo. God bless everyone.